Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Erming, isang matandang lalaki na ngayon ay naninirahan sa lungsod ng Maynila. Bago ko simulan ang aking kwento, nais ko munang ipakilala ang aking sarili at ang lugar kung saan naganap ang mga pangyayaring aking tatalakayin. Ako po ay ipinanganak at lumaki sa Maynila. Ngunit nung ako'y nasa hustong gulang na, ipinadala ako ng aking ina sa isang maliit na nayon sa probinsya upang tumira kasama ang aking lola. Ayon sa kanya, para raw ito sa aking ikabubuti at upang matuto akong maging responsable. Kaya napilitan akong pumunta roon, bagamat noon ay hindi ko gusto ang desisyon ng aking ina. Ang nayon kung saan ako napadpad ay tahimik at payapa lamang. Karamihan sa mga tao doon ay nagsasaka at mangingisda. Simple lang ang kanilang pamumuhay at tila ba walang mga problema sa buhay. Sa una, nababagot ako sa lugar dahil wala akong mga kasama. Hindi rin ako sanay sa ganitong uri ng pamumuhay. Naisin kong bumalik na lamang sa Maynila, ngunit dahil bata pa lamang ako noon, wala akong magagawa kundi sumunod sa utos ng aking ina. Kaya't napilitang manatili roon kasama ang aking lola. Si Lola Piling ang tumayong magulang ko nung mga panahong yon. Mapagmahal siya at masayahin. Kahit na hindi niya ako tunay na apo, inalagaan niya ako na tila ba sariling apo. Siya ang tumulong sa akin upang maibsan ang lungkot at pangungulila sa Maynila. Sa paglipas ng mga araw na iyon, napansin ko na halos lahat ng tao doon ay magkakakilala. Parang isang malaking pamilya lamang sila. Nakakatuwa isipin na ganito kasaya ang buhay doon. Ngunit dahil baguhan lamang ako, wala pa akong mga kakilala o kaibigan. Isang araw, habang naglalakad ako sa bayan, may nakita akong karinderya na puno ng mga taong kumakain. Napakarami ang bumibili, kaya napagdesisyonan kong pumila at bumili rin ng pagkain. Nang makapila at maka-order na ako, napansin ko agad ang isang napakagandang dalaga na nagluluto at nagtitinda ng pagkain. Kitang-kita ang kanyang magandang muka at malulusog na katawan. Hindi maitatanggi ang kagandahan niya. Sa sandaling yon, naakit agad ako sa kanya. May kakaibang bagay sa kanyang mga mata na nakapukaw sa aking damdamin. Kahit hindi pa kami magkakilala, para bang may matinding paghanga na naramdaman ko. Iyon ang unang pagkakataong nakita ko siya. At sa puntong yon, alam kong magkakaroon siya ng malaking papel sa aking buhay. Pagkatapos kong makita ang magandang dalaga sa karinderya, hindi ko na siya maalis sa aking isipan. Hindi ko makalimutan ang kanyang mga mata at ngiti. Parang may matinding pagkagusto na akong naramdaman sa kanya. Alam kong hindi ito tama dahil hindi ko naman siya kilala. Ngunit hindi ko mapigilan ang aking damdamin. Gusto kong makilala siya ng lubusan. Kinabukasan, bumalik ako sa karinderya upang bumili ng pagkain at makita siyang muli. Masayang-masaya ako nang makita ko na nandoon siya at nagluluto ng mga putahe. Ngunit napansin kong may lalaking kasama siya na tila mukhang asawa niya. Medyo nalungkot ako nang ma-realize ito. Paano na lamang ang aking damdamin para sa kanya? Subalit hindi pa rin nagbago ang aking nararamdaman. Kahit may asawa na siya, patuloy pa rin ang paghanga ko sa kanya. Sa tuwing bibili ako ng pagkain doon, itinutuon ko ang aking paningin sa kanya ng lihim habang nagluluto siya.
Nang malaman kong naghahanap sila ng trabahador, agad akong nag-apply bilang tagalinis ng karinderya. Sinuwerte ako at napili nila ako para doon. Ngayon ay mas madalas ko na siyang makikita araw-araw. Mula sa aking pagtatrabaho sa karinderya, nalaman ko ang pangalan niya pala ay Minerva. Mapagmahal siya sa kanyang mga customer at magalang sa lahat ng tao. Kahit na tahimik lang siyang nagluluto habang nagtitinda ang kanyang asawa, ramdam ko pa rin ang kanyang kabaitan. Ang kanyang asawa naman na si Balong ay mabait din sa akin bilang katulong nila. Ngunit madalas siyang wala sa karinderya dahil may ibang trabaho siya. Sa tuwing wala si Balong, yun ang mga pagkakataon na mas nakakausap at nakakasama ko si Minerva. Kahit walang imik, ramdam na ramdam ko ang aming pagkakaunawaan habang naglilinis ako sa kusina. Parang may sariling mundo na kami kapag magkasama kami. Alam kong mali ang aking nararamdaman. May asawa na si Minerva at bawal ang ganitong damdamin. Subalit hindi ko talaga mapigilan ang tibok ng aking puso tuwing kasama ko siya. Parang may kakaibang inihip ang hangin na nagpapalapit sa amin ni Minerva. Hindi ko alam kung saan kami dadalhin ng pag-ibig na ito. Ngunit handa akong sumugal at hintayin kung ano ang mangyayari. Sa ngayon, masaya na akong makita si Minerva araw-araw at maibigan siya kahit sa maliit na paraan bilang katulong nila sa karinderya. Sa tuwing nagluluto siya ng mga putahe, lagi kong sinasabi sa sarili ko na sana'y balang araw ay magluluto na siya para sa akin. Sana sambahayan na namin ang karinderya at magkasama kaming naglilingkod sa mga customer. Kahit na malabo pa itong mangyari, hindi ko mapigilang isipin at asamin ito sa aking puso. Ngunit lagi ko rin binubuhay ang pag-asa na balang araw kung itinadhana ay maaaring magkatotoo ang aking mga pangarap kasama si Minerva. Habang naglilinis ako ng mga pinggan, lagi kong hinihiling sa Panginoon na sana ay gabayan niya kami sa tamang landas. Sana ay hindi masira ang kanilang pagsasama ni Balong, ngunit bigyan din niya kami ng pagkakataong maging maligaya kung talagang para sa amin ang isa't isa. Kaya patuloy lang ako sa aking pagmamahal kay Minerva sa abot ng aking makakaya. Umaasa at nananalig na ang lahat ay ayon sa kalooban ng Diyos. Araw-araw, tuloy lang ako sa pagtatrabaho sa karinderya kasama sina Minerva at Balong. Kahit na alam kong hindi dapat, patuloy pa rin ang aking pagtingin kay Minerva ng lihim. Hindi ko mapigilan ang damdamin kahit na alam kong may asawa na siya. Isang gabi, pauwi na ako sa bahay nang makarinig ako ng sigawan at hagulgol sa kalye. Nakita ng isang lalaki ang kanyang asawa na buntis na wala ng buhay at nakakalat ang bituka nito. Grabe ang sakit at bigatin na naramdaman ng lalaki. Agad kong naalala ang sinabi ng aking lola tungkol sa mga aswang na kumakain ng sanggol sa sinapupunan at namumutak ng bituka upang kunin ang lamang loob. Ngunit sa tingin ko'y kwentong katang-isip lamang iyon. Kinabukasan, habang naglilinis ako sa karinderya, bigla akong nagulat nang may mag-abot sa akin ng baso ng tubig. Napatingin ako at nakita kong si Minerva na nakangiti sa akin. Doon ko unang narinig ang kanyang boses nang sabihin niyang, "Uminom ka muna." Napuno ng saya ang aking puso. Ang dating tahimik na si Minerva ay ngayoy nakikipag-usap na sa akin. Parang tumibok ng mabilis ang aking dibdib nang marinig ang kanyang boses. Sa mga sumunod na araw, dumalas ang aming pag-uusap ni Minerva habang nagtatrabaho kami.
Hindi ko na maisip ang sinabi ng aking lola tungkol sa mga aswang. Paano magiging aswang ang isang mabait at maalalahaning babae tulad ni Minerva? Imposible. Siguro'y nadadala lang ako ng takot. Subalit isang araw, naisipan kong sundan si Minerva nang makitang papunta ito sa gubat mag-isa. Nang marating niya ang pinakamalalim na bahagi, pumasok siya sa isang yungib at doon ko siya sinilip. Napanganga ako sa aking nakita. Maraming bangkay ng tao at inaalis ni Minerva ang kanilang mga lamang loob. Nanginginig ang buong katawan ko sa takot. Hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Paano maaaring isang aswang si Minerva? Gayong mabait naman siya sa akin. Sa sobrang takot at gulat, tumakbo ako palayo hanggang sa makauwi. Grabe ang panginginig ko habang nagkukumahog na pumasok sa kwarto. Hindi ako makapaniwala na isa pala siyang halimaw. Paano ko siya mahaharap? Paano ko ipapaliwanag ito kay Lola? Ang daming tumatakbo sa isip ko. Ngunit sa kabila ng lahat, may maliit na boses sa loob ko na gusto pa ring makita si Minerva. Gusto ko pa ring maniwala na mabait siyang tao. Marahil nagkamali lang ako nang nakita. Baka iba ang dahilan kung bakit siya pumunta doon. Malakas pa rin ang tibok ng puso ko para sa kanya. Naisip ko siyang balikan kinabukasan para pag-usapan ng maayos ang lahat. Naniniwala ako na maipapaliwanag niya sa akin ang katotohanan. Handa akong pakinggan ang kanyang paliwanag dahil mahal ko siya. Kahit anong uri ng nilalang siya, handa akong tanggapin basta't kasama ko siya. Pagkalipas ng isang magdamag na hindi makatulog at puro pag-iisip, napagdesisyonan kong bumalik sa karinderya kinabukasan at harapin si Minerva. Kahit takot, gusto kong malaman ang katotohanan mula sa kanya. Ngunit bago pa man ako makapunta doon, may ibang balita ang sumalubong sa akin. Namatay ang kapitan ng bayan at tulad ng ibang biktima, wala na ang kanyang lamang loob. Agad kong naalala si Minerva sa gubat kahapon. Hindi kaya siya ang salarin? Tuluyan na akong naguguluhan. Pero mas pinili kong maniwala na hindi ito ang gawa ni Minerva. Siguro ay may iba pang gumagawa ng krimeng ito at sinisisi lamang siya. Kaya't itinuloy ko ang pagpunta sa kanya para humingi ng katotohanan. Pagdating ko doon, wala si Balong. Ako at si Minerva lang ang magkasama. Inakala kong ito na ang pagkakataon para kami ay makapag-usap ng masinsinan. Ngunit parang walang nangyari kahapon dahil kumikilos pa rin si Minerva ng normal at tahimik lang na nagluluto. Nang matapos ang araw, sabi niya bigla sa akin na alam niya palang sinundan ko siya kahapon. Na nakita ko ang kanyang lihim sa gubat. Sa halip na matakot, nagtaka ako bakit ngayon lang niya ito binanggit. Ngunit bago pa man ako makapagtanong, tumingin siya sa mga mata ko at para bang nahipo ang aking kaluluwa. Oo, ako nga ang gumawa noon. Sabi niya. Ako ang nilalang na tinatawag nila na aswang. Dapat ay natakot ako sa kanyang confession. Pero bakit parang kalmado lang ang aking puso? Tumingin lamang ako pabalik sa kanya. Handang pakinggan ang dahilan sa likod ng kanyang mga gawain. Kailangan ko lamang mabuhay. Dugtong pa niya. Ito lang ang alam kong paraan upang makapagpatuloy. Sa halip na takot o galit, awa ang naramdaman ko para sa kanya. Mukhang wala siyang pagpipilian kung hindi gawin iyon upang mabuhay. Kasalanan din ng tadhana kung bakit siya naging ganito.
Subalit alam kong mali pa rin ang kanyang ginagawa. Kaya't sinabi ko sa kanya, "Naiintindihan ko ang sitwasyon mo, pero siguro naman ay may iba pang paraan upang mabuhay ng marangal. Tutulungan na lang kitang humanap ng solusyon." Doon nagtapos ang aming pag-uusap. Ngunit simula nun, naramdaman kong nagbago na ang tingin niya sa akin. Parang unti-unting lumalambot ang kanyang puso at para bang may pag-asa pang magbago ang kanyang landas. Ilang linggo na ang nakalipas mula nang malaman ko ang lihim ni Minerva. Kahit natatakot pa rin, pinilit kong manatili sa karinderya at patuloy na alagaan ang aming relasyon. Sa tuwing wala si Balong, mas lalong napapadalas ang aming pag-uusap at pagtititigan. Ramdam na ramdam ko na may namumuo ng pagmamahalan sa aming dalawa, kahit hindi namin ito sinasabi sa isa't isa. Sa tuwing hawak niya ang aking kamay habang nagluluto kami, para akong nasa alapaap sa saya. Ngunit sa likod ng aming sayang sandali, lagi kong iniisip kung paano kong malaman ito ni Balong. Alam kong mali ang ginagawa namin ni Minerva, ngunit hindi ko mapigilan ang aking damdamin para sa kanya. Iniisip ko na lang na sana ay maintindihan ni Balong dahil mahal din naman niya si Minerva. At kung talagang para sa amin ang isa't isa, ay tatanggapin niya yon. Isang araw, dumating ang araw na aking kinatatakutan. Habang nagluluto kami ni Minerva sa kusina, bigla na lamang pumasok si Balong at nakita kaming magkayakap. Galit na galit siya sa aming dalawa. Agad kaming pinaghiwalay ni Balong at pinalayas ako sa karinderya. Napilitang umalis ako nang hindi man lang nakapagpaalam kay Minerva. Sa sandaling yon, para bang gumuho ang lahat ng aking pangarap kasama siya. Ngunit kahit pinaglayo kami, mahal ko pa rin siya. Sa damdamin ko'y para pa rin kaming magkasama sa araw-araw. Lagi kong binubuhay ang pag-asang isang araw ay muling magkikita kami at wala nang magpipigil sa aming dalawa. Sa awa ng tadhana, muling ibinigay sa akin ng pagkakataong makita si Minerva. Isang gabi nun, habang naglalakad ako pa uwi, nakita ko siyang nag-iisa lang sa tabing ilog. Tumingin siya sa akin na parang hinihintay ako. Dali-dali naman akong lumapit sa kanya. Nagyakapan kami ng mahigpit na parang hindi na kami maghihiwalay pa. Ramdam na ramdam ko ang tibok ng kanyang puso. Pagkatapos naming magyakapan, tiningnan niya ako sa mata at sinabing, "Tayo na habang buhay." Napuno ng ligaya ang puso ko nang marinig iyon mula sa kanya. Mula noon, alam kong kahit anong mangyari, magkasama pa rin kaming muli ni Minerva. Wala nang makapaghihiwalay pa sa amin. Matapos ang aming pagtatagpo ni Minerva sa ilog, naging malapit na kaming dalawa. Palihim pa rin kaming nagkikita at ipinagpapatuloy ang aming relasyon. Alam kong hindi ito tama, ngunit hindi na kami makapagpigil pa ng aming damdamin. Para na kaming binabaliw ng pag-ibig. Ngunit isang gabi, nang pauwi na ako galing sa amin ni Minerva, sinalubong ako ng isang nakagigimbal na tanawin. Nakita kong patay na ang aking lola. Wala nang lamang loob at duguan ng buong katawan. Agad akong napahagulgol sa lungkot at bighati. Kaagad kong naisip si Minerva. Ngunit paano magagawa niya iyon gayong magkasama kami noon? At alam kong mahal din niya ang aking lola. Kaya sigurado akong hindi siya ang salarin. Ngunit kung hindi siya, sino? At bakit ang lola ko pa ang napili nilang pagtripan?
Dahil sa pangyayaring yon, naisip kong umalis na ng tuluyan sa bayan at bumalik sa Maynila. Alam kong hindi na rin magiging tulad ng dati ang relasyon namin ni Minerva, lalo na't posibleng galit sa akin si Balong dahil sa nangyari noon sa karinderya. Mas makabubuti na lang para sa aming lahat na maghiwalay na ng landas. Masakit man, kinausap ko si Minerva at sinabing aalis na ako. Naiintindihan naman niya ang dahilan ko, kaya hinayaan niya ako. Masakit mang bitawan ng isa't isa. Alam naming para ito sa ikabubuti naming dalawa. Sa huling pagkakataon, nagyakapan kami at naghalikan bago ko tuluyang iniwan ang bayan. Nang pauwi na ako ng Maynila, puro luha ang aking mga mata habang iniisip si Minerva. Alam kong mahirap para sa amin pareho ang maghiwalay. Pero naniniwala akong kung talagang para sa amin ang isa't isa, darating din ang panahon na muli kaming magsasama. Hanggang sa muli kaming magkita, mananatiling buhay ang alaala niya sa aking puso at isipan. Ngayon ay matanda na ako, pero buhay na buhay pa rin sa alaala ko ang mga sandaling iyon na minahal ko siya. Ito ang pinakamalagim na karanasan ko sa pag-ibig na hinding-hindi ko makakalimutan. Maraming aral ang aking natutunan mula doon na minsan kahit mali, susundin ng puso ang tinig nito. At kung talagang para sa'yo, hahabulin ka ng pag-ibig kahit saan ka man pumunta. Pagkatapos kong umalis ng bayan at iniwan si Minerva, muling bumalik ako sa dati kong buhay sa Maynila. Bagamat lumipas na ang maraming taon, hindi ko pa rin siya makalimutan. Tuwing gabi, naaalala ko ang mga sandaling kasama siya. Ang bawat ngiti, haplos at halik na aming pinagsaluhan. Kahit ilang dekada na ang nakalipas, para bang kahapon lang nangyari ang lahat. Minsan napapaisip ako, kumusta na kaya siya? Nagkabalikan na kaya sila ulit mag-asawa pagkatapos kong umalis? Nagkaroon na rin siguro sila ng mga anak. Masaya siguro silang pamilya ngayon habang ako'y nag-iisa lang dito sa Maynila na may pusong bumabagabag pa rin sa pag-ibig na minsan kong naranasan. Kahit pa hindi na kami magkasama, naniniwala ako na kung talagang para sa amin ang isa't isa, magkikita pa rin kami sa tamang panahon. Malay natin, baka naghihintay lang siyang muli akong bumalik sa bayan upang muling pagtibayin ang aming nakaraan. Ngunit kung sakaling hindi na nga kami muling magkita, masaya na rin ako para sa kanya. Alam kong naging maayos din naman ang buhay niya kasama si Balong at ang kanilang mga anak kung sakali. Ang mahalaga ay naging bahagi ako ng kanyang buhay kahit sandali. Sa ngayon ay tuloy lang ako sa aking pag-iisa. Nagtatrabaho at nakikipagsapalaran sa Maynila. Sa tuwing dumadaan ako sa mga karinderya, naaalala ko ang mga panahong kasama ko siya sa kusina nila noon. Kung sakali mang tawagin na ako ng Panginoon, siguro naman ay magkikita muli kami ni Minerva sa langit kung naging mabuti siyang tao. Subalit habang nabubuhay pa ako, mananatiling buhay din ang alaala niya sa puso ko. Ang pag-ibig na minsan ay nagpagulong sa akin sa kasiyahan. Ito ang pinaka-espesyal na karanasan ko na hinding-hindi ko malilimutan. Marahil ay matanda na rin si Minerva ngayon kung sakaling buhay pa siya. Maraming bagay na ang nangyari sa amin simula nang hiwalayan namin ng isa't isa, ilang dekada na ang nakararaan. Ngunit sa kabila ng lagpas ng panahon, mananatiling buhay sa aking alaala ang mga sandaling kasama ko siya. Ito ang pinakamatamis kong karanasan sa pag-ibig. Noong una, hindi ko lubos maisip na mahuhulog ako ng sobra sa isang babae
na may asawa na. Lalong hindi ko inakala na magiging komplikado ang aming relasyon. Subalit minsan talaga sa pag-ibig, susundin mo ang puso kung ano ang nais nitong gawin, hindi ang utak. Maraming pagsubok ang dumaan sa amin nang magkalaman ang aming damdamin. Maraming beses din akong nasaktan nang malaman ko ang lihim ni Minerva at nung pilit kaming pinaghiwalay. Ngunit sa kabila ng lahat, walang hanggan ang pagmamahal ko para sa kanya. Kung mabubuhay ulit ako at pwede pang bumalik sa nakaraan, muli ko pa rin pipiliing mahalin siya. Dahil sa kanya, natutunan kong harapin ang matinding pagsubok dahil sa pag-ibig. Natutunan kong patawarin at unawain ang hindi ko lubos maisip na magagawa ng isang tao dahil sa pangangailangan. Dahil din sa kanya, natuto akong umasa at manalig na kung talagang para sa isa't isa, walang makapipigil sa dalawang pusong nagmamahalan. Gamit ang aral na iyon, patuloy akong umasa na balang araw, muli pa rin kaming magkikita. Kung nasaan man siya ngayon, palagi kong pinagdarasal ang kanyang kaligayahan. Kung nakapangasawa siya ulit at may pamilya na, sana ay masaya siya sa buhay na meron siya ngayon. Ang mahalaga, minahal ko siya ng buong puso ko noong panahong magkasama pa kami. Habang buhay ko ring dadalhin ang alaala ni Minerva at ng aming pag-ibig na hindi karaniwan. Ito ang pinakamahalagang aral sa buhay na hindi ko makakalimutan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kaistorya. At maraming salamat po sa pagbasa nito Kuya Chris. Ako po si Erming, ang inyong kaistorya. Ako po si Romel, isang binatilyong bakla na naninirahan sa isang maliit na nayon sa probinsya kasama ang aking mga magulang. Simple lamang ang aming pamumuhay. Ang aking ama ay magsasaka, samantalang ang aking ina ay isang may bahay. Hindi madali ang buhay dito sa amin, lalong-lalo na para sa isang katulad ko. Hindi tanggap ng maraming tao rito ang mga bakla. Kadalasan, kami ay kinukutya at minamaliit. Ngunit sa kabila nito, masaya pa rin naman ako. Simula pagkabata, alam ko nang hindi ako katulad ng iba kong mga kalaro. Sa halip na sumali sa mga laro ng mga lalaki, mas gusto ko pang makipaglaro sa mga batang babae. Hindi ko rin hilig ang mga larong pambata na tulad ng tumbang preso o patintero. Sa halip, hilig ko ang magdisenyo ng mga damit para sa aking mga laruan. Kahit noong nagdadalaga na ako, nagbibinata, nananatili ang aking mga kagustuhan at pananaw sa buhay. Hindi ko maiwasang mamangha kapag may nakikita akong gwapo at matipunong binata. At kapag may okasyon, ako ang pinakamatagal mag-ayos at magpaganda sa harap ng salamin. Ngunit kahit ganito ako, mahal na mahal ko pa rin ang aking mga magulang, lalo na ang aking ama. Siya ang aking iniidolo at gusto kong gayahin. Minsan nga, suot ko ang kanyang sombrero habang naglalarong mag-isa sa bakuran. Pero hindi ko maiwasang makaramdam ng lungkot at pangungulila tuwing nakikita kong masaya siya kasama ang aking mga pinsang lalaki. Sana ako rin ay kasing galing nila sa paghahagis ng bola o pagtalon. Isang araw, nang wala ang aking mga magulang, nagpasya akong suotin ang bestida ng aking ina. Napakaganda ng pakiramdam. Parang isa akong prinsesa habang sumasayaw sa harap ng salamin. Bigla akong nagulat nang may marinig akong boses mula sa labas ng aming bahay. Nakita ko ang galit na mukha ng aking ama. Puno ng puot ang kanyang mga mata. Agad akong natulala sa takot.
Alam kong darating ang isang matinding parusa para sa akin. Ito ang simula ng aking kwento tungkol sa hindi pagkakaunawaan ng isang ama para sa kanyang anak na bakla. Ngunit sa kalaunan, matutuklasan ko ang tunay na dahilan sa likod ng puot at galit sa kanyang mga mata tuwing nakikita niya akong nakadamit pang babae. Hindi ko malilimutan ang nangyari ng araw na yon. Si Itay na lubhang galit at nanlilisik ang mata sa akin. Agad siyang lumapit sa aking kinatatayuan. "Walang iya ka? Anong ginagawa mong bakla ka?" Sigaw niya, sabay sampal sa akin ng malaki niyang palad. Hindi pa siya nakontento. Sinipa niya ako sa aking tagiliran. Napatumba ako dahil sa kanyang pagkakasipa at hindi ako makabangon sa labis na takot. Tumayo lamang ako nang hilahin niya ako. Napapikit ako sa pananakit ng kanyang kamao na paulit-ulit na bumabagsak sa aking muka. Ramdam ko ang fragmento ng aking ngipin na tumalsik dahil sa lakas ng kanyang suntok. Isinabit niya ako sa kanyang balikat patulad ng isang baboy na katatapos lang katayin. Nakita ko ang magulong bakuran na puno ng mga dahon at sanga. Naramdaman ko ang lamig at matigas na lupa na sumalubong sa aking kalagayan nang ibagsak ako ni Itay. Dali-daling kinuha niya ang kanyang paboritong 2x2 na laging nakasabit sa labas ng kusina. "Itigil mo ang kabaklaan mong, gago ka. Magbabakla ka pa. Dito ka magbabago sa akin." Matinding paghampas niya sa likod ko. Maya-maya, naramdaman ko ang matalim na sakit dahil sa pagtama ng 2x2 sa aking ulo. Dumudugo ang aking ulo na umaagos hanggang sa aking katawan. Habang nagmamakaawang, itigil na niya ang kanyang ginagawa. Walang habas na hinahampas niya ako ng maraming beses hanggang sa nawalan ako ng malay. Nagising akong may bigat na patong na ibinababa sa aking katawan. Naramdaman ko ang malamig na nag-uurong dahon sa aking balat na humahampas sa bawat sipol ng hangin. Nakatali ako sa puno ng nara sa likurang bahagi ng aming bakuran. Ang paborito kong puno noong ako'y bata pa. Dito kasi ang lugar kung saan madalas akong managinip at mag-isip. Ngunit sa kalagayang ito, wala akong maramdaman kundi sakit at takot. Magdamag akong nanatiling ganoon, nakatali na parang manok na ihahain para sa hapunan. Nang sumapit ang hating gabi, dumating ang aking ina na nagpapasan ng mga biniling bigas mula sa bayan. Napahagulgol na lamang siya sa pagkakita sa naguguluhang itsura ko. "Romel, anak, sinong gumawa sa'yo nito?" Dagli niyang pinutol ang lubid na nagbibitin sa aking nanghihinang katawan. Humagulgol siya habang tinutulungan akong makatayo. Maingay ang pagbukas niya ng pinto ng aming bahay. "Ricardo, halika rito. Tingnan mo ang ginawa mo sa anak mo. Hayop ka ba?" Isang malakas na hampas ang bumungad kay inay. Napahiga ito ng mahagip ng suntok ng walang puso kong ama ang gilid ng kanyang noo. Para siyang manika na nakahandusay at nanginginig sa lamig ng semento. Napatigil si Itay nang makita kung sinong babaeng natamaan ng kanyang kamao. Dalawang luha ang natuloy tumulo sa kanyang mga mata habang yumuyuko mula sa kanyang kinatatayuan, ngunit agad ding nagbago ang kanyang itsura. "Inaayos ko lang ang anak kong bakla." Tila bagang ipinagmalaki pa niya ang karumal-dumal na ginawa niya sa akin. Napuno ng luha ang aking mga mata habang nakatingin sa aking inang nakahandusay na parang patay sa sahig ng aming bahay. "Wala kang puso. Marunong akong tumanggap ng anumang parusa mo, pero hindi ko matatanggap ang ginawa mo kay inay sa bagay na ito."
Galit na wika ko. Tumalikod siya sa akin at kinuha ang nakahandang 2x2 na ginamit niya sa akin kanina bago dumating ang ina ko. Unti-unting lumalakas ang kapanglawan sa aking dibdib. Habang hawak ang kahoy ay tumingala siya sa akin. Tama na anak, bumalik ka na sa iyong silid at magpalit ka na ng damit, sabi ng aking ina. Hindi ko mapigilang mapatalon dahil sa takot sa bawat hakbang niya patungo sa aking kinatatayuan kanina. Hindi ko na alam kung saan ako kukuha ng lakas. Tanging pagmamakaawa ang aking ibinaling sa kanya. Itay, patawad. Patawad po. Huwag niyo na pong dagdagan pa po ang inyong galit. Nakikiusap po ako. At eto na nga ang simula ng matinding pagdurusa sa aking buhay. Matapos ang nangyari, halos hindi na kami nag-usap ng aking ama. Palagi na lamang siyang nakaamba sa akin tuwing nagkakasalubong kami sa loob ng bahay. Ramdam na ramdam ko ang galit at puot na umaalingaw-ngaw sa kanyang paghinga tuwing dumadaan siya sa harapan ko. Minsan napapansin ko ring maigi ang pagtitig niya sa akin habang kumakain kami sa hapagkainan. Tila ba sinusukat niya ang bawat galaw ko. Hinuhusgahan ang bawat kibot ng aking mga daliri. Sa tuwing ganito, agad akong yumuyuko at nagmumukmok. Ayokong makita ang kanyang mga mata dahil naaalala ko lamang doon ang hindi makataong ginawa niya sa akin at kay inay. Mula nang mangyari yon, ay pansamantalang tumira muna ako sa silong ng aming bahay. Hindi pa rin kasi makagalaw ng maayos ang inay dahil sa naging pinsala sa kanyang ulo nang bugbugin siya ni itay. Madalas kong marinig ang mahinang iyak niya habang hawak ang kanyang noo. Minsan din ay wala siyang malay dahil sa sakit. Kung kaya't ako na muna ang bumibili ng pagkain at tumutulong sa kanya sa mga simpleng gawaing bahay. Sa tuwing magkasama kami ni inay, nasasaktan ako lalo. Pinabalot kami ng katahimikan na tila puno ng sama ng loob. Gusto kong magsalita ngunit nauuwi lamang sa pagtilamsik ng aming mga luha. Sa oras ding iyon, para bang nahuhulog ang mundo ko pababa ng pababa. Nag-iisip ako kung hanggang kailan ba ako magtitiis at magtatagal ba ang galit na ito ng aking ama. Kapag ba lumipas ang panahon ay maibabalik pa rin ba namin ang dating samahan? Mapait ang lahat, ngunit hindi ko maikakaila na habang tumatagal, lalo lang umiinit ang galit ko kay itay. Sa tuwing natatandaan ko ang mga nangyari, lalo lang bumibilis ang tibok ng aking puso. Napupuno ako ng galit at hinanakit. Gusto kong suntukin ang pader o kaya'y saksakin ang unang makita kong lalaki na mukhang kamukha niya. Bakit ba kailangan kong maranasan ng ganito? Ano ba ang mali sa pagiging bakla? At bakit ba mas mahalaga pa sa kanya ang kung anong sasabihin ng ibang tao kaysa kaligayahan ng kanyang sariling anak? Isang araw, tuluyan ko nang naisipan na umalis ng bahay. Kung magpapatuloy pa ang ganitong sitwasyon, baka hindi ko na mapigilan ang galit na kumulo sa aking puso. Ayokong pumatay ng tao dahil sa pagkamuhi. Kung kaya't isang umaga, maagang naghanda ako ng aking mga gamit. Iniwan ko ang isang liham para kay inay. Sinabi ko sa kanya na maaaring hindi na ako makabalik sa bahay, ngunit huwag siyang mag-alala dahil susulat ako kapag nakahanap na ako ng matitirahan. Habang naglalakad ako tungo sa kabundukan, nag-iisip ako ng mga posibilidad. May malakas na usap-usapan sa aming lugar na may isang mambabarang na nakatira sa tuktok ng bundok. Ni minsan ay hindi ko pa siya nakita, ngunit marami ng mga kwento tungkol sa kapangyarihang taglay niya sa pamamagitan ng kanyang mahika. Baka siya lamang ang makatutulong sa akin.
Sigaw ng aking isipan. Kung sadyang ganoon kapangit ang pagtingin sa akin ng aking ama, baka nga naman maaari niyang baguhin ito sa pamamagitan ng kanyang mahika. Nang makarating ako sa kanyang dampa, nakita ko ang isang matandang babae na umuusok ang ilong. May hawak siyang isang kawali na puno ng kung ano-anong bagay. Tinanong niya ako kung bakit ako naparito at kung anong maitutulong niya sa akin. Sa unang pagkakataon, marahas kong ibinaling ang galit para sa aking ama. Humingi ako ng sumpa para sa kanya. Gusto kong makitang magdusa siya tulad ng pagdurusa na naranasan ko sa kanyang mga kamay. Pagbalik ko sa aming bahay, wala akong ibang iniisip kundi kung kailan at paano gagana ang sumpa. Araw-araw, binabantayan ko si Itay habang umiinom ng kape o kaya'y habang pinapakain ng aming mga alagang hayop. Sinusubaybayan ko rin ang itsura ng kanyang balat kung may pagbabago ba o kakaiba. Ngunit sa unang 2 linggo, wala akong napapansin na kahina-hinalang bagay. Sa tuwing nagkakasalubong kami, nararamdaman kong may kakaibang tingin siya sa akin. Tila may alinlangan, ngunit agad ding namang nawawala iyon at napapalitan ng dati niyang galit at puot. Isang umaga, narinig ko ang malakas na sigaw ni Itay mula sa kusina. Dali-dali akong pumunta doon at nakitang hawak niya ang kanyang braso na tila ba may malaking sugat. Pero sa pagtingin ko ay walang anumang gasgas doon. Ang weird lang dahil kung titingnan, parang balat ng puno ng kahoy na ang kulay. "Anong nangyayari sa'yo?" tanong sa kanya ng inay. "May biglang sumaksak sa braso ko. Masakit. Parang may lumalagotok sa loob." Reklamo ni Itay habang minamasahe ang braso. Tinitigan ko siya ng matagal. May kakaibang pakiramdam sa bituka ko. May kung anong sumisigaw mula sa loob ko na baka nga nag-uumpisa ng magkabisa ang sumpa. Ngunit hindi ko ito pinahalata kay Itay o kay inay. Bagkus ay nagkunwari akong nag-aalala rin ako sa nangyayari. Sa mga sumunod na araw, paminsan-minsan ay naririnig ko ang reklamo ni Itay tungkol sa pananakit ng kanyang mga bisig at hita. Sa tuwing nakikita ko siya, namumula ang balat niya na tila ba nagiging kahoy na ito. At kapag gumagalaw siya, tunog ligaw na rin ang kanyang mga buto. Sa bawat pagdaan ng panahon, lalong lumalala ang kondisyon ni Itay. Ngunit kahit na ganito ay patuloy pa rin ang galit niya sa akin. Isang beses, napagalitan niya ako nang makitang nakatayo lang ako sa gilid habang pinupunasan namin ng inay ang sahig. "Ano ka ba, Romel? Tumutulong ka nga ba o nakatingin ka lang dyan? Wala kang kwenta." Batikos niya. Doon ko lang napagtanto na hindi talaga nagbago ang ugali niya. Bagamat unti-unti na siyang nilulunod ng sakit, nananatiling masiba at mapagmataas ang kanyang pakikitungo sa akin. Lalong dumadagundong ang hinanakit sa aking puso. At dahil dito, tuluyan ko nang ipinasya na wag nang patigilin ng sumpa. Gusto kong makitang dahan-dahang maubos ang buhay niya. Sa tuwing nagagalit ako, naisip kong sabihing sana'y lumala na ang kondisyon niya. Minsan nga, gusto ko rin siyang saktan gaya ng ginawa niya sa akin. Ngunit napigilan ko ang sarili ko. Tunay ngang nasusulit ko ang bawat sandali na nakikita kong nagdurusa si Itay. Ngunit kahit papaano ay may pait pa rin akong nararamdaman. Lalo na tuwing nakikita ko ang lungkot sa mga mata ng inay habang pinapakinggan ng mga daing at ungol ni Itay sa gabi. Minsan, napapaisip ako kung dapat ko pa bang ipagpatuloy ito.
Ngunit lagi kong naaalala na kailangan panagutan niya ang kasalanan niya sa akin at kay inay. Kaya patuloy ang paghihirap niya, maging man lang para mabigyan ng katarungan ng lahat ng pinagdaanan namin. Isang umaga, bumangon akong may kakaibang kaba sa dibdib. May maliit na boses sa utak ko na nagsasabing may mangyayaring masama. Inignore ko na lamang iyon at ipinagpatuloy ang aking mga gawain. Habang nag-aalmusal, bigla kaming nagulat nang marinig ang malakas na daing ni Itay mula sa kwarto niya. Agad kaming tumakbo roon at nakitang nakahiga siya sa sahig na animoy nagsusuka. Ang kanyang buong katawan ay namumula at tila umuusok. "Ricardo, anong nangyayari sa iyo?" Hiyaw ng inay habang nilalapitan siya. Ngunit bago pa man maabot ni inay si Itay, bigla itong napaupo at sumigaw. Wag mo akong lapitan. Baka mahawa ka." Napatigil kami sa sinabi niya. Tila may takot sa kanyang mga mata habang nakatingin sa amin. Maya-maya pa ay bigla siyang bumangon at tumakbo palabas ng bahay. Sumunod kami sa kanya at nakita naming pumapasok siya sa Poso Negro sa labas. Laking gulat namin nang makita si Itay na nakalublob sa Poso Negro. Ang kanyang buong katawan ay nangingitim na. Sa itsura pa lamang niya ay para na siyang nasunog ng apoy. "Ricardo, anong ginagawa mo? Baka magsakit ka lalo dyan." Sigaw ni inay. Ngunit patuloy lang si Itay sa pagpalubog-lubog ng kanyang sarili sa tambak ng dumi. Maya-maya pa'y bigla siyang umahon at nanginginig ang kanyang mga bibig. "Malamig. Ang lamig. Pasensya na kayo. Hindi ko na kaya. Kailangan ko ng malamig." Bulong niya bago bumagsak sa lupa at mawalan ng malay. Mula noon, hindi na bumangon pa si Itay. Bukod sa kondisyon ng kanyang balat, tuluyan na siyang nilagnat. Araw-araw ay pabalik-balik kami sa ospital ng bayan para magpa-check up. Ngunit hindi rin alam ng mga doktor kung ano ang nangyayari sa kanya. Sabi nila, wala namang sintomas ng anumang karamdaman pero patuloy lang siyang nilalagnat at hindi makaalis sa kama. Isang araw, nagdesisyon ng inay na ibenta ang aming mga paninda upang makapagpagamot si Itay sa Maynila. Kahit na alam kong walang silbi ang lahat ng gagawin namin, umayag na lamang ako. Hindi ko naman masabi sa inay na bunga ito ng sumpa ko para kay Itay. Habang naghahanda kami ng gamit, tahimik lang ako, ngunit puno ng pangamba. May maliit na boses sa utak ko na nagsasabing baka may mangyari na naman kay Itay habang nasa Maynila kami. Ngunit muli, pinili kong hindi pansinin ang boses na iyon at ituloy na lamang ang biyahe namin. Pag-uwi namin sa Maynila, agad na naglaho ang ngiti sa mukha ng inay. Nakatayo lang siya sa gitna ng aming sala na tila ba nawala ng buhay. Sumilip ako sa likod niya at doon ko nakita kung bakit. Nakahandusay sa sahig ang bangkay ni Itay. Ngunit iba na ang kanyang anyo. Ang buong katawan niya'y parang kahoy na. Puno ito ng mga butas na animoy sinipsip ng mga anay. Kitang-kita ang mumunting uod na pumapasok at lumalabas sa kanyang bibig at tenga. Ang mga mata niya'y nakadilat na walang buhay habang ang labi niya'y naninilaw. Sa isang iglap, naalala ko ang sinabi sa akin ng mambabarang. Ang gagawin kong sumpa ay ang pagdating ng panahon ay siya ring magiging katulad ng kahoy sa labas at loob ng kanyang katawan. Sa pagkakataong iyon, nasampal ako ng katotohanan.
Hindi ko na kayang pigilan ng mga luha ko. Sa kabila ng hirap na idinulot ni Itay sa akin, siya pa rin ang aking ama at hindi ko inaasahang darating ang sumpa sa ganitong punto. Nang makabawi ako sa aking sarili, agad akong tumakbo palabas ng bahay patungo sa bundok kung saan ko haharaping muli ang mambabarang. Kailangan ko ng mga kasagutan. Bakit ganito ang nangyari? Bakit ba hindi niya ako sinabihan na ganito kalala ang magiging bunga ng aking hiling? Kinuha ko ang lahat ng tapang na magagawa ko at hinanap siya sa kanyang lungga. Pagdating ko doon ay agad ko siyang hinawakan sa kanyang balikat. Bakit ganito ang nangyari? Wala sa usapan ng pagpatay kay Itay. Ibalik mo ang buhay niya. Ngunit ang sagot niya sa akin ang siyang tuluyang nagpahina sa aking tuhod. Sinabi niya na bumalik pala si Itay sa kanya ilang linggo bago niya hinayaang kalawitin ng sumpa ang buong pagkatao nito. Ayon sa mambabarang, pumunta si Itay para humingi ng pabor na patindihin at palalain pa ang sumpa hanggang sa wakasan siya nito. Dahilan daw ni Itay, mahal niya ako bilang anak, ngunit gusto niya ring maputol na ang lahat. Ayaw na raw niyang mabuhay ng malungkot at ayaw na raw niyang masaktan pa niya ako. Sa pagkakataong nakausap ko ang mambabarang, para akong nawawala sa sarili. Walang lakas ang aking mga tuhod habang naglalakad pa uwi. Puno ng kalungkutan ang aking puso na para bang may mabigat na bato sa aking dibdib. Hindi ko mapigilang umiyak. Pagdating ko sa bahay, nakita kong umiiyak pa rin ang aking inay habang nakayuko sa tabi ng bangkay ni Itay. Gusto kong yakapin siya, ngunit naisip kong baka itakwil niya ako kapag nalaman niyang ako ang may kagagawan ng lahat. Kinabukasan, tahimik lang akong umiiyak habang pinapanood ang libing ni Itay. Maraming kamag-anak at kaibigan ang dumalo, ngunit wala sa kanila ang nakakaalam ng tunay na nangyari. Sa kanilang paningin, naging biktima lang ng isang misteryosong sakit ang aking ama. Pagkatapos ng libing, araw-araw na akong dinadalaw ng takot at pangamba. Natatakot akong baka isumparin ako ng inay sa lahat ng aking nagawa. Ngunit hindi iyon ang nangyari. Bagkus ay tila lalo lang lumala ang depresyon ng inay matapos mawala si Itay. Madalas na akong gisingin ng kanyang iyak tuwing gabi. Nakakabahala rin na tuluyan na siyang tinanggihan ng pagkain. Isang araw, habang nagluluto ako ng hapunan namin, bigla na lang akong natakot nang marinig kong mahina na ang paghinga ni inay. Nang tingnan ko siya, nakita kong nakanganga na ito habang nakatingin sa kawalan. Agad kong nilapitan siya, ngunit huli na ang lahat. Pumanaw na rin ang aking ina. Lumipas pa ang ilang linggo, ngunit hindi ko pa rin matanggap ang nangyari. Habang tumatagal, lalo akong dinadapuan ng panghihinayang at pagsisisi. Kung nakinig lang sana ako noon kay Itay, kung pinakinggan ko lang sana ang kanyang panig at ipinakita ang aking pagmamahal bilang anak, sana ay buhay pa sila ngayon. Sana ay buo pa rin ang aming pamilya. Subalit huli na ang lahat. Nandito na ako, nag-iisa. Dinadala ang pait at bigat ng aking mga nagawa. Hanggang kamatayan, hindi ko matatanggap ang aking ginawa. At hanggang kamatayan, dadalhin ko rin ang pagsisisi sa aking puso at isipan. Ngayon ay matanda na ako, ngunit buhay pa rin ang alaala ng nakaraan sa aking isipan. Para bagang kahapon lang nangyari ang lahat. Ang pagkamatay ng aking mga magulang, ang sumpa,
ang pagsisisi. Lahat ng iyon ay bahagi pa rin ng aking kasalukuyan. Madalas, kinugunita ko ang mukha ni Itay. Ang kanyang ngiti, ang kanyang galit, ang kanyang lungkot. Ang lahat ng emosyon na hindi ko napansin noon dahil piring na piring ang aking puso sa galit. Ngayon ko lang napagtanto na marahil galit din siya noon. Galit sa kapalaran sa nangyari sa kanya noong panahon ng hapon, sa hindi niya pagtanggap sa sarili. Kung ibabase ko sa kwento ng mambabarang, marahil takot din si Itay noon. Takot na maranasan ko ang karahasan na kanyang naranasan. Kaya't ginamit niya ang bugbog at pananakot bilang paraan upang ituwid ako. Ngunit sa kasamaang palad, tuluyan lang niyang nadala ang sarili sa matinding puot at pagmamataas. Naisip ko rin ang mukha ng aking ina habang mahimbing na natutulog sa sementeryo. Kung nabubuhay pa lamang sana siya ngayon, malamang ay nakapag-usap na kami tungkol sa mga nangyari. Malamang na ipaliwanag ko na sa kanya ang lahat. At malamang patawarin niya ako sa aking mga nagawa. Ngunit wala na sila pareho at mag-isa na lang ako sa mundong ito. Dinadala ang bigat ng nakaraan at mga hindi nasambit na salita. Kung may pagkakataong mabuhay ulit ako at bumalik sa nakaraan, gagawin ko ang lahat para intindihin sila Itay. Papakinggan ko siya ng buong puso at isip. Sasabihin kong mahal ko siya bilang ama, kahit ano pang ugali meron siya. Mananatiling bukas ang aking isipan at damdamin. Sana noon ko pa ginawa ang lahat ng yon. Maaaring iba ang naging takbo ng aming mga buhay. Maaaring buhay pa sila ngayon at kaming tatlo pa rin ang magkakasama. Ngunit huli na ang lahat. Pagsisisi na lang ang tangi kong magagawa na habang buhay kong dadalhin. Pero kahit na ganoon, patuloy ang buhay. Kailangan kong harapin ang kinabukasan at tanggapin na ang nakalipas ay hindi na mababago pa. Magpapatuloy ako sa aking landas. Maraming aral ang nalaman, maraming pangarap ang nasira. Ngunit magtatagumpay din ako balang araw. Alam kong nakatingin lang sila sa akin mula roon sa langit at hinihintay ang aking tagumpay. Kaya sa lahat ng nakikinig o narinig ang kwento kong ito, isa lang po ang masasabi ko. Mahalin ninyo ang inyong mga magulang ng buong buhay at higit pa sa inyong mga sarili. Dahil kapag sila ay nawala na, sa huli, kayo din ang magsisisi habang buhay. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po. Ako po si Romel, ang inyong kaistorya. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.